sa Acts chapter 26. Acts chapter 26, I noticed na last Sunday, si Sister Madu ay wala. Mayroon po ba siyang sakit? Meron po. Meron siyang sakit. Anong sakit ni kapatid ni Madu? Grabe pa naman po. Okay. Yung makapagsalita naman. Aha. Alright. So, anong ginagawa niya? Meron siyang gamot na tinutuman. Meron po. Tapos kalamansi, luya. Dapat may honey. At magandang maglagay ng oregano. Okay. Alright. Acts chapter 26. Magbasa po tayo from verse 24 hanggang 29. Basahin natin sabay-sabay sa wikang Tagalog sa screen. Ready? Begin. At nang magawa ng niyang gayon ang kanyang pagsasandalang ay sinabi ni Festo ng malakas na tinig, Pablo, ikaw ay ulod. Ang kalakhan ng dulong mo ay siyang sa iyo ay nagpapaulod. Verse 25. Datapwat sinabi ni Pablo, hindi ako ulod, kagalang-galang na Festo, kundi nagsasalita ako ng masalitang katotohanan at kahinahunan. Next. Sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay nito, na sa kanya nagsasalita naman ako ng buong laya, sapagkat naniniwala ako na sa kanya walang nalilingid sa mga bagay nito, sapagkat ito'y hindi ginawa sa isang sulok. Verse 27. Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. 28. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. At sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa kakaunti o sa marami man, ay hindi lang ikaw, kundi pati ang lahat ng mga nagsisipakinig sa akin ngayon, ay pawang maging katulad ko naman, tangi lamang sa mga talikalang ito. Pagpalain mo, Diyos, ang iyo pong pagbibigay sa amin ng salitang mula sa langit na ipadadaloy mula sa iyong mapaglingkod, na ang aking hangad ang bawat isa ay gawin mo pong katanggap-tanggap ang buhay sa iyong paningin, na maranasan mo ang patuloy mong paglilinis habang kami tiglit-tuhod na nagpapakumbaba sa iyo, ng aming pong mga buhay ay minsan pa ay patatawarin mo at bigyan kami ng karapat-dapat na pagsisisi sa mga kahinaan, sa mga paulit-ulit na kasalanan, sa mga paglalaro sa sanglibutan, sa kamunduhan, pakikipaglaro at pangkakasangkapan ng diablo. Gawin mo pong dalisay ang aming buhay, alisin mo po ang kritikong spirito, ang mataas na pag-iisip, ang pagmamarunong, ang kalabisan ng paghatol, kundi o Diyos, gawin mo pong walang laman ang aming pong mga puso, upang ngayon ay iyo pong sa bigyan ng ikang ay karunungan. Silidan mo po ang aming puso ng iyong mga salita, at puspusin mo kami ng banal na Espiritu, at patawarin kami tuwing karapat-dapat sa sandaling ito. Lord, iyo pong bigyan ng matamang pakikinig ng iyong anak at matamang pananalita at pangusap ang iyong mapaglingkod, sapagkat ay ang dalangin na ng kay Kristo Jesus namin, Panginoon. Amen. Tayo po ay maupo, mga kapatid. Sa mga talatang ating binasa, ito ang pagsaguma ng lingkod ng Diyos. Ang dakilang misyonero, dakilang apostol, at dakilang guro, evangelista. Ang dati niyang trabaho ay abogado, pinuno ng relihiyong Pariseo, mang-uusig at mamamatay tao, sentensyador, executioner, prosecutor. Marami po, mga kapatid, na kahusayan at mga posisyon sa lipunang ginampanan ng Pablo, pero nung masalubong niya ang Panginoong Jesus,
ay naging bago ang lahat sa Kanya. Noon ay kaaway siya ng Panginoon Hesus nang karoon ng kaligtasang Kanyang tinamo sa magitan ng biyaya. Ang Pablo ito ay binigyan ng Diyos ng misyon. Ang misyon po ay ito. Sabi niya sa verse 28, kung ating iliripin ang pagsagupa niya sa mga hari, gobernador, senador, pinuno ng Sanhedrin, mga punong saserdote, ang sabi po ni Agrippa kay Pablo sa kakaunting paghikayat, ay ibig mo ako'y maging Kristiyano. So nararamdaman ng mga tao ito na si Pablo ay may pagtatangka na hindi lamang basta maibahagi ang kanyang simpleng nalalaman na si Kristo ay napako sa krus na namatay, nalibing at nabuhay na magbuli para sa katubusan ng bayang Israel. At doon ay merong ikangay sarcastic na pagtugon itong si Haring Agrippa na kanyang nahalatang gusto ni Pablo sila'y mahikayat na maging Kristiyano. Ngunit ang tugon ni Pablo ay napaka-mapuso. Sabi sa verse 29, at sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa kakaunti, sa mga mahilig mag-preach ng kaunti, sige lang. Pero huwag niyong patipusin ang mahabang mag-preach. Sa kakaunti o sa marami man, ay hindi lamang ikaw, kundi pati ang lahat ng mga nagsisipakinig sa akin ngayon, ay pawang maging katulad ko naman. Tanging ang pagkakaiba, ako'y nakagapos, kayo'y laya. Sapagat si Pablo dito ay nililitis at siya ay gustong sentensyahan ng kamatayan, ngunit ang kabuuang istorya ng kanyang pagharap sa hukuman ay napatunayan siya ay isang inosente. Ano po? So yan po ang magandang istorya na ating pong pagbibigyan ng pansin. Part 6 ng ating pong pag-aaral, you may type the title, Evangelizing Prominent People. Evangelizing Prominent People. Siyempre, this deity, God, through His Word, bibliology, giving us the Evangelion, the death, burial, and resurrection, and using His men, the missiology activity, to reach anthropology. Anong ibig sabihin nun? Ang kaalaman ng mga misyonero, ang tangka niyan ay maabot ang mga tao, anthropos, sa kaligtasan kay Kristo. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, pero halatang ang mga manggagawa sa ating iglesia ay sukid at dinadaanan ng daga o pagkabahag ng buntot, nagiging mapili at kinakaya lamang bahagihan ng maliliit at parang walang kumpiyansa or boldness mangaral tayo kapag mga prominente na. Giving you first the meaning for the word prominent, people. People standing out or projecting beyond a surface or line. Sa Tagalog, sila'y nakatitindig sa lipunan ng angat sa ordinaryong mga mamamayan. Sa maiksing salita, ang salitang prominente ay mga taong importante o mga taong ikangay kanyag at kinikilala. Mga taong kapansin-pansin, laging nasa entablado, laging nababanggit ang pangalan, laging nasa kapangyarihan. Tayo ba bilang mga anak ng Diyos
ay dapat makurag, dapat maumid ang ating dila, hindi ba't si Kristo ay namatay din naman sa kanila? Hindi ba't ang Ebanghelyo at ang pagdalak ng kanyang dugo sa krus ay ipinaranas niya rin, mga kapatid, kay Pilato, na iparanas niya rin, mga kapatid, kay Pablo bilang abogado? Hindi ba't itong si Daniel ay nakapag-akay din ng mga hari katulad ni Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 4? Sa chapter 1 ay pinakita niya ang kanyang kulay na hindi siya nag-compromise bilang anak ng Diyos. We cannot win people with quality by compromise. But on the other way around, we can conquer people with quality by conviction and faithfulness. Sa chapter 1 ay hindi po napatay si Daniel sa gusto ng haring kumain ng pagkain ng Babylonia. At siya'y nanindigan. So napahanga ito pong si Haring Nebuchadnezzar dahil kumikinang sa kapugian at pagiging physically flawless itong si Daniel. Sa chapter 2 ay pinaluluhod siya, mga kapatid, sa Diyos-Diyosan. Hindi rin siya lumuhod at nanindigan, at itong ang Haring Nebuchadnezzar ay na-impress. Sa chapter 3, ang tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach, at Abednego, ay init siya, mga kapatid, doon sa hurno ng apoy. Dahil inuubigang siya ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero itong dalawa, ang sabi doon, "Be it known unto you, O King, that we will not bow down to the graven image that we have built. The God whom we serve from heaven will save us, but if not, we will not bow down to the graven image." So wala pong nagtatagumpay na lingkod ng Diyos sa larangan ng pag-aakay ng kaluluwa at hindi po tumatalab ang talim ng kanyang impluensya kapag siya po, mga kapatid, ay malambot ang ilong at tayo po ay nabubuli ng kapangyarihan ng tao, eh di nyo po naaalaalang mas makapangyarihan ng Diyos ng ating pinaglilingkuran. Sa chapter 4 po, mga kapatid, ay naroon na magpapakamatay ang hari. Papatay ng hari ang lahat ng marunong sapagat ang hari na naginip at walang makapagpaliwanag. At itong si Daniel ay sinabing, "Huwag magmadali ang hari, sasangguni ako sa Diyos, bigyan mo ako ng 10 araw, at doon ay ipapaliwanag ko ang panaginip." Doon ay ginawaran po ng kwintas na mamahaling yari sa ginto at ginawang Senate President itong si Daniel. Ipinarumote siya sapagkat siya lamang ay nakapagpaliwanag ng lihim na pangitain mula sa karunungan ng Diyos. Sa chapter 6, iniit siya, mga kapatid, siya sa hurno ng leon. At makikita natin, ito pong si Daniel ay hindi natakot. Hindi siya isinuko ang kanyang first love of devotion and prayer to the Lord. And Daniel was thrown in the lion's den. And we know the story, Daniel was spared by God. At doon, mga kapatid, ay naligtas si King Darius, naligtas si Nebuchadnezzar because of the powerful Christian life of Prophet Daniel. So what I am simply imparting to you tonight, that God can use us. Kahit wala kang mataas na pinag-aralan, the Captain Naaman was saved from leprosy through an ordinary testimony of a damsel na katulong. Si Paul ay naligtas at pinakinabangan, pinakinggan siya, mga kapatid, ni Captain Lysias para iligtas. Ito pong buhay ni Paul by using a lad. Narinig kasi
ng lad na ito na pinagchichismisan itong si Paul para patayin. At kagad tumakbo si Paul. Ang lad na ito, hindi binanggit ang pangalan, at sinabi siya pamangkin ni Paul. At doon, sinabi ng banal na kasulatan na ang batang ito ay nagsabi si Paul, pumunta ka sa kapitan at ipaliwanag mo ang tangkain ng mga tao. Because of the witness of a damsel, or a lad, bata, naligtas ang buhay ni Paul. Si Andres ay isa lamang ordinaryong mangingisda, bunsong kapatid ni Pedro. Ay nabahagihan niya ang kanyang panganay na kapatid na expert na mangingisda, negosyante si Pedro, sa patotoo ni Andres. So, don't feel insecure na iyo laging ipinopost sa mind mo at nagiging complacent ka, kibit-balikat. Hindi ako pwedeng mangaral, mag-sowin, lalo na kung aking babahagihan ay ang mga mayaman, sapagkat sagana sa halimbawa ang Biblia ng mga ordinaryong tao para magsalita at ibahagi ang ebanghelyo ng pagliligtas ni Kristo. In the first place, sa unang banday, hindi naman talaga ikaw ang tagapagligtas. Hindi ang rigid ng iyong pananalita, kundi yung awa mo sa tao. Yung habag mo. Yung magkaroon ka ng bigat sa puso mo katulad ng Panginoong Yesus, we call it passion. Ng mga tao ay hindi mo iilagan, hindi mo iiwasan, at hindi ka magiging selective. Dito lang ako sa mga tricycle driver. Si Tatay Ruben, butit nakahabol sa pangunar na ito. Siya'y maraming pinakilala sa aking mga mayamang taong kainuman. Ang aming pong nabahagihan ng Lunes ay kapitan ng barangay Mainit. May sinasabi sa lipunan, pero ginamit siya ng Panginoon na kilalang mag-iinom, abusado sa katawan, abusado sa mga kabarikan dahil ang dami mong kinawawang nanay, katulad ng pagkawawa mo sa iyong asawa, na dapat ang atensyon ng mga mister na yun ay para sa asawa at mga anak, pero dahil sa bisyo ay naipadling sila mga kapatid mula sa responsibilidad patungo sa kanilang kalibangan. Kung ginamit si Tatay Ruben sa iba't ibang klase ng tao, sa palunging pamumuhay at mga kawalwalan, palagay ko, pwedeng gamitin si Tatay Ruben. Sa patotoo ng buhay mong binago, ay maaari kang maging tagapag-akay sa mga taong bulag, patay espiritual at ligaw sa katotohanan. Kung hindi mo kayang ikaw ay magsalita, pwede kang magpaliwanag ng magandang patotoo at pakikitungo. Kung hindi mo kaya magsalita, pwede kang mag-imbita nang maaari mong makaladkad na mga ngaral. Sabihin na natin may pag-ibig at naroon ang kanyang kaligayahan, magamit siya ng Diyos sa pag-aakay ng kaluluwa. That is my drive. In fact, Tatay Ruben is very open to learn more, especially sa pag-aakay ng kaluluwa. Sabi niya, hindi ako marunong English, pero alam ko isang araw ay tuturuan ako ng Panginoon. Hindi ang pag-i-Ingles ang makapag-aakay sa tao, kundi ang simpleng payak na mensahe ng Panginoon. Buksan niyo po ang unang Korinto, Kapitulo 2. Sisingin muna tayo bago tayo magpakalawig sa pag-aaral na ito. 1 Corinthians chapter 2, ano po ang sinasabi ng Biblia sa mga nagmamagaling at nagmamahusay na siya lamang ang may karapatan magamit ng Diyos sa pangangaral
Ang sabi rito ni Pablo ulit. At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo kung Bible study, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. 2, sapagkat aking pinasihang walang maalamang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. Yun lang. You don't need to be exaggerated or very much elaborative to show your brilliance, intelligence. In the first place, speaking English is not a measurement of status or high status. It's just mere a language. O sa Tagalog, ang magsalita ng Ingles ay hindi sukatan ng mataas na pinag-aralan, kundi mga kapatid, ito'y sukatan ng kasanayan mo lang magsalita at maipahayag ang iyong sarili. Isa lang siyang lengguwahe kung paano mo maikonek ang iyong sarili. Maiparamdam, maipaunawa ang iyong mensahe sa mga tao. In our church, we have mixed status. Ibig sabihin, iba't iba tayo. Merong mayaman, merong mahirap, merong mahirap na mahirap, may profesional, merong walang pinag-aralan, merong skilled worker. Kaya hayaan niyo po na kung ako po ay nagsasalita sa wikang Ingles, ang ilalim naman yan ay nasa paliwanag ng Tagalog. Wika ni Brother Jess ng Sunday, maganda rin naman dahil kapag ikay nakaka-encounter ng mga prominente at mga profesional na tao at sila'y nangusap, narinig mo na sa pulpitong ito ang salitang English at naipaliwanag mga kapatid, ang kaukulang kahulugan nun ay hindi na tayo mababano kung ano man ang ibig sabihin ng salitang English. Ba't pabalikan po natin, isa lang ang dapat ipagsigawan sa labas, sa pulpito, sa bahay-bahay. Saan man tayo madako, huwag tayong mamili ng tao. Ang mensahe natin ay ang biyayang pagliligtas ng Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, may 4 po na uri ng pag-uugali ng tao na ating tatangkain, mabahagihan ng salita ng Diyos. Una po, yung tinatawag na sanguine. Iyo pong pag-aralan ko na ibig sabihin ng sanguine. S-A-N-G-U-I-N-E. Sanguine. Ang ibig sabihin, ito po ay halatang-halata sa kanyang pagkatao. Hindi siya masikreto. Siya'y lantad. Kung anong nakita mo sa kanya, yun na siya. In other words, outgoing, cheerful, at siya'y optimistic. Hindi mahirap kausap, siya'y laging positibo sa maraming bagay, fun-loving, masayahin, at extravagant, maluho. Ikaw ba ito? Tanong ko sa'yo, ikaw ba ito? Maluho ka ba? Masayahin ka ba? Positibo ka pa palagi? Ikaw ba? Ikaw na yan. Totoo naman, hindi lahat ng taong kausap mo ay transparent ang pagkatao. Merong mga unyango o 2 or more identities. Hindi lahat ng oo niya ay oo talaga. Pero may mga tao talaga na siya na yun. Sanguine. Wala ka nang hahanapin pa. Eto na ako. Wala ka nang babaguhin pa. Eto na ako. Pero may mga taong hindi mo maiiwasang kabalintaran nito. Sino po siya? Yung tinatawag na phlegmatic. Ang phlegmatic ay P-H-L-E-G-M-A-T-I-C. Phlegmatic. Bakit ko'y tinuturo ito? Para kayo po'y makapag-adjust sa iba't ibang uri ng taong inyong tatangkain madala kay Kristo. Matotraumatize ka pagka ang masasalubong mo ay beneabante.
Mai-intimidate ka pagka nasigawan ka ng Mayor Beatrix. Maligalig talaga yun, sinabi niya. Dudugo ang ilong mo pagka ang kaharap mo ay isang congresswoman, Jinky Beatrix Luistro. At dahil wala kang kita man maipatol o may counter sa kanyang ipinapahayag, kaya ang gagawin mo ay uupo ka na lang sa isang sulok at makikinig na walang naiintindihan. Kaya nga tayo narito, huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi tayo mag-aralan sa isa't isa at napaka-broad ng perspektibo na dapat natin matutunan, lalo na sa tangkahin mong magamit ng Panginoon sa pag-aakay ng kaluluwa, partikular sa mga plegmatikong tao. Ang plegmatikong tao, ito po ay kalmado. Kiko, kalmado. Easy. Madaling malapitan sa pangangailangan pero hindi matagpuan ng birulan ko. Ito ay easy-going. Kahit na meron sa pagsubok stable, matatag. Siya ay lapat ang sarili sa pagiging loyal na kaibigan. Ikaw ba ito? Phlegmatic? Ang isa po mga kapatid ay yung tinatawag na melancholic. Ang spelling po ng melancholic, melan, Tagalog, cholic, C-H-O-L-I-C. Pag sinabi pong melancholic, ito yung mga taong artistic. Kadalasan sila yung mga arkitekto o kaya ay artistic na katulad ni Gary Valenciano. Ito yung mga performers katulad ni Michael Jackson. Ito yung katulad ng mga magaling umarte sa drama, artista, mga melancholic, na ito yung magagaling sa iba't ibang larangan, magaling gumuhit, magaling magsalita, magaling lumusot sa mga problema. Sila po ay gifted in nature. Melancholic. Ikaw ba ito? So pagka ikaw ay walang gift, at wiwitnessan mo yung mga taong hindi pwedeng maabala dahil dapat niyang tapusin ang kanyang canvas. So, paano ka lalapit? How are you going to approach that kind of people or person na ang hirap makakuha ng appointment dahil laging busy, maraming engagement, maraming performances, maraming appointment, in demand, mga talentadong tao. At ang pang-apat po, ito yung sinasabi ko, katulad ni Beatrix, Bene Abante, Laurena, De La Peña. Goal-oriented. Pag sinabi natin goal-oriented, ito yung mga taong palaging may pangarap at gustong maabot. Hindi titigil hanggat hindi nakakanta ng kanyang gustong marating. Ito yung planner. Hindi napapagod laging magplano. Sila po ay mag-iit sa kanilang gustong mangyari. Assertive and achiever. So, tama ba ang sinabi ko? Si Beatrix ay achiever? Yes. Tama ba sinabi ko na si Bene Abante, mga kapatid, ay goal-oriented? Yes. Tama ba sinabi ko na si Laurena, mga kapatid, ay assertive, strong ang leadership, ruler? Ito po ang type ng mga choleric. At sa ating pinag-aralan kanina sa Acts chapter 26, Paul was a ruler too, a lawyer, strong ang personalidad. At ang nakasagupa niya, mga kapatid, ay si Haring Agrippa, si Festus na gobernador, at si Bernice, mga sundalo,
at malalaking tao. Open yung Bible in Acts chapter 26, verse 24. Babalikan natin ang talatang yan. Matapos yung malaman ang iba't ibang uri ng temperamental ng tao o kaya yung kanyang kinahiligan, ay dapat niyong makita nang si Pablo ay ginaganahan sa pangaral at nang magawa na niyang gayon ang kanyang pagsasanggalang o pagtatanggol, dahil sabi ng mga Hudyong naiinggit siya guilty mamatay, pero si Pablo ay binigyan ng pagkakataong magtanggol na siya hindi guilty, wala siyang kasalanang ginawa para siya mamatay. Sabi doon na sa gayon ang kanyang pagsasanggalang ay sinabi ni Festo ng malakas na tinig, sinigawan siya, Pablo! Ikaw ay loko-loko or ulol. Abogado yan na sinabihan na binago ni Kristo. Ang kalakahan, tingnan niyo po ang assessment. Kay Festus, ang dating ng salita ni Pablo ay kalakahang dunong mo ay siyang nagpapaulol sa iyo. So, malaking dunong. Pagdating mga kapatid, sa verse 27, tingnan niyo, iba rin ang assessment. Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Alam kong naniniwala ka. Ang sabi po dyan sa verse 28, tingnan ang sagot ng hari ito. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kakaunting paghikayat. The assessment ni Festus na gobernador, kalakihang dunong. Pero ang dating kay Agripa, kakaunting paghikayat. Ay ibig mo akong maligtas, ma-born again, maging Baptist, maging Kristiyano. Kaya ang sagot ni Pablo, napakatalas ng pakiramdam ni Pablo sa pakikitungo. Alam niya ang audience niya. Alam niya ang kanyang kinakausap na iba't iba ang temperament. Hello? Amen. Kaya ang sagot ni Pablo, doon sa nalalakihan sa kanya at doon sa nauuntian ay ito sa verse 29. At sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos, sapagkat ang nagliligtas ay ang Diyos, hindi si Pablo, na sa kakaunti o sa marami man ay hindi lamang ikaw, kundi pati ng lahat na nagsisipakinig sa akin ngayon ay pawang maging katulad ko naman, born again, saved, with assurance of salvation, forgiven of sin, redeemed by the blood of the Lamb, encountered with Jesus personally unto salvation, saved by grace, name written in the book of life. Yan ang isang Pablo. Proud siya na kahit ang malalaking tao ay maging katulad ni Pablo, hindi sa kanyang pagkaabogado, kundi sa kanyang karanasan at relasyon kay Kristo. Amen. Amen. Gusto niyang kayo'y maging katulad ni Pablo. Ngayon, mga kapatid, so much for that. Bibigyan ko po kayo ng ilang-ilang mga tips. Bibilisan ko lamang. Kiko, may merienda pa tayo? Meron. Amen. Una, ating subukan ang pamaraan ni Jose. In the book of Exodus, kayo na maghanap, Genesis I mean, chapter 4:39 to 50. His spiritual excellence. Diba si Joseph, mga kapatid, ay kay Potiphar, pinagbintangang siya'y nagtatangkang manggahasa kay Mrs. Potiphar, at sa kanyang espiritualidad ay hindi niya tinalaw, at siya itinapon doon sa bilangguan, sa kasalanang hindi niya ginawa. Pero dahil marunong ang Diyos, tapat siya sa taong espiritual, hinango siya na ipaliwanag niyang panaginip ng dalawa, tagatimpla ng alak at tagapagluto ng tinapay. Ang baker ay namatay at ang tagatimpla ng alak ay nabalik sa palasyo ni Paraon. You know that story, amen. At ang sabi po doon sa storya, sabi ni Jose, pag nakabalik ka, alalahanin mo ako. 2 taon ang lumipas, hindi na alaala, at noong managinip ang haring Paraon, ika nga'y hindi makapagpaliwanag ang astrologers, matatalino, magicians,
wizards and wise men. Tanging ito pong si Joseph ang naalaala ng tagapagtimpla ng alak na nabalik sa palasyo. Naalaala ko ang aking pagkukulang ngayon. Pagkakamali, isang Jose sa bilangguang na naginip, ako ipinaliwanag niya kung bakit ako'y narito ngayon. Hinango doon at naipaliwanag niya, mga kapatid, ang panaginip ni Paraon. Siya'y nabalik doon sa ikangay sa palasyo at siya'y naging gobernador, naligtas si Paraon, naging asawa, mga kapatid, ni Asena at naging makapangyarihan sa buong Ehipto, naging advisor ng hari. Ano ang sabi po na nakita kay Joseph? Wala tayong nakitang lalaking tulad mo na puno ng karunungan ng Diyos, Bible. At mataas na antas ng Espiritu, excellent spirit. Write this down. Importante sa tagapag-akay ng kaluluwa with spiritual excellence. Pataasin niyo po ang antas ng inyong espiritualidad. Huwag tayong maging malahilinga. Do not compromise. Show your color. If you are puti, be puti. If you are itim, be itim. Kung ikay gray, isusuka ka ng Diyos sa kanyang bibig. Malahilinga. Kung mahal mo ang Panginoon, itodo mo na. Kung ikay magbabackslide, magpakagaling ka sa pagbabackslide. Kung ikaw ay maghuhusay sa Panginoon, magpakahusay ka. Laliman ng panalangin, pagbabasa ng Biblia, at magkaroon ng tinatawag na spiritual ablaze and intimacy. Mainit na pagkakaugnay sa Panginoon like Joseph. And mind you, because of the salvation brought by Joseph, the entire Egypt were saved by famine, and even the Pharaoh himself got saved. Sa Tagalog, ang Paraon ay naligtas sa kagutuman ng buong Ehipsyo, ang buong Ehipto, dahil lamang sa isang lalaking merong spiritual excellence. Say amen. Number 2, kailangan din natin ng tinatawag na salute. Saluting Christian. Magalang na Kristiyano sa mga mayayaman. Hindi dapat kayo isnabero. Kahit ng mga politiko, batiin ninyo. Ipapanalangin pa nga dapat sila. Kakausapin. Huwag iisnabin. Huwag tatalikuran. Buksan ninyo po sa Ecclesiastes chapter 10. Ano ang utos sa ating mga Kristiyano? Sabi ni Solomon na pinakamarunong na tao sa balat ng lupa, Ecclesiastes chapter 10. Ano po ang ating dapat na pakikitungo sa kanila? Please, bear with me at mag-aral po tayo sa pamaraan. Ecclesiastes chapter 10, last verse 20. Huwag mong sumpain ang hari. Huwag sa iyong pag-iisip. At huwag mong sumpain ang mayayaman sa iyong silid na tulugan. Kung ikaw ay naiilalim ng iyong boss, hindi mo dapat ichinichismis yan at sinisiraan. Ni sa iyong panaginip, o hanggang sa matulog ka na lang ang sama mo ng loob sa iyong mga superior, sa iyong mga pinuno, ay kinakatulugan mo. Tapos ikikwento mo, ichichismis mo, susumpain mo sila. Sabi ng Biblia, huwag. Nakikinig ba kayo? Sapagkat isang ibon sa himpapawid, lalo na yung may-ari ng Alphamart, alam kong maraming nagre-react sa katrabaho mo. Huwag kang gagaya sa kanila o makikiungol laban sa iyong pinuno. Why? Sapagkat isang ibon sa himpapawid ay magdadala ng tinig, at ang may mga pakpak ay magsasaysay ng bagay na iyong chinismis laban sa iyong pinuno. Matatanggal kayo sa trabaho. Hello? Kung hindi na kayo masaya sa trabaho niyo, mag-resign kayo ng tahimik. Huwag yung kung ano-ano ang ating sinasabi. Romans chapter
13, dagdag pantalata, saluting Christian. Tinataas natin ang ating mga pinuno, ang malalaking tao. Tayo ay ikang ay hindi critical sa kanila o mapanghusga, mapagbintang. Ano po ang sinasabi mga kapatid sa Roma Kapitulo 13, talatang 7. Ang sabi po dyan, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila ay nararapat. O, tayo mga Kristiyano dapat nagbibigay ng buwis. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan. Ano ba? Ano ba? Takot sa dapat katakutan. Ano ba? Puri sa dapat papurihan. Salute. Honor. Ito nga si Pablo ang ating pinag-usapan, sinampal siya ni Governor Bernice. At ang sabi niya, bakit po sinampal? At doon ay inawat siya ni Festus. Ba't ka nagsasalita at nagtataas ng boses sa gobernador? Ang sabi ni Pablo, ipagpauman ninyo, hindi ko nalalaman kayo, gobernador, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan na dapat kumalang ka sa mga pamunuan. Sinampal na yun na, hindi gumante. See? Ang iba sa atin, nalabatan lamang ng ordinansa, nabigyan lang ng memo, napagalitan ng iyong amo, nakayuko ka habang nasa opisina, at paglabas ay bubulong-bulong ka. May tenga ang balita, may pakpak ang lupa. Kahit sa pastor mo, hello? Kaya kung meron diyan mga kapatid na aata-ataking pailalim kung bakit tayo nagtiwalag na ng dalawa at sila ng voluntaryo, they are not pro-reconciliation, they aggravate the situation. Tagalog, hindi sila ayon sa pagkakasundo, kundi pinalalala nila ang gusot. Naintindihan ninyo? Kausapin ninyo ako ng masinsinan, kung meron kayong tampo, sama ng loob o inis, at doctrinally mali, kakausapin ako. Hindi nyo i-chismis. Kahit tatay ninyo, sabi ng Biblia, huwag nyong hubaran ang inyong mga magulang sa kahihiyan, sa pakinig ng iba. Ni isumpaman sila. At sino mang gagawa niyan, sabi ng Biblia, ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. That's Mosaic law. Ang walang galang sa magulang. Hello? Tayong mga Kristiyano ay mapagsaludo. Basahin niyo po ang Acts chapter 23 verse 2 and 3. Acts chapter 23 verse 2 and 3. At ipinagputos ng dakilang saserdoteng si Ananias sa mga nalalapit sa kanya na siya'y sampalin sa bibig. Verse 3. Nang magkagay sinabi sa kanya ni Pablo, sasaktan ka ng Diyos, ikaw na pinaputing pader, at nakaupo ka baga upang ako'y hatulan mo ayon sa kautusan, at ako'y sinaktan mo ng laban sa kautusan. Verse 4. Tingnan niyo po mga kapatid, yung tagpo na yan at sinabi ng mga katayo sa malapit, nilalait mo ang dakilang saserdote ng Diyos. Verse 5. Ang sabi ni Pablo, hindi ko nalalaman mga kapatid na lalaki na siya'y dakilang saserdote. O totoo naman, walang asal dapat ng dakilang saserdote, mananampal. Sabagat nasusulat, huwag kang magsasalita ng masama sa isang pinuno ng iyong bayan. Is that biblical? Yes. Do we need to salute? Yes. Paano ka mga kapatid makapag-aakay ay mas maligali ka pa at mas masamang ugali sa mga mayayaman? Alam nyo, tayo, pagka alam mo wala ka namang pera, dapat marespeto tayo. Yun na lang ang meron tayo eh. Ang respeto mo, iaani ng pagrespeto. Tama? If you will display yourself respectful to others, you cannot violate or amend the universal law. Ano yun? Respect begets respect. Love begets love. Ang respeto ay manganganak ng respeto. Ang pag-ibig ay manganganak ng pag-ibig.
Kung anong itinanim mo, yun ang iyong aanihin. Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin? Alright. First is spiritual excellence. Number 2, saluting Christians. Magalang ka. Mapagsaludo ka. Positibo lagi ang sinasabi mo sa mga pinuno. Number 3, silence weaponry. Ano yung sabihin ng silence weaponry? Pinakamagandang armas sa pag-aakay sa mga mayayaman ay ang pagiging matahimik. Kahit hindi mayayaman, pagka mayroong gusot, ako hindi naniniwala na maliligtas sa maraming tao, sa maraming mga debate o diskusyon. Na ipaliwanag mo na iyong sarili, bahala ng banal na espiritu, na kumilo sa puso ng tao at umahantong yung mga kapatid sa awayan, at ika nga'y pagtatalo-talo, mas magandang maging tugon natin ay pagiging matahimik. Ano yung sabihin ko mga kapatid ng silence, weaponry? Ang kumpletong liban ng anumang ingay. Si Kristo, tandaan niyo po ba nung siya iniharap sa hukuman sa Praetorium, kay Herodes, sa Sanhedrin, at kay Pilato, at sa malalaking tao, ang sigaw ng mga tao ay ipako sa krus. At iisang tanong ni Herodes at saka ni Pilato, sige na, sabihin mo sa amin, ikaw ba ang Misaya, ang Kristo na aming hinihintay? Ang sagot ni Jesus nung una, ikaw ang nagsabi. Dahil sa talagang lubos ang kapakumbabaan ng Panginoon Kristo, ayaw niyang magbuhat ng sariling bangko at kapurihan. Gusto niya sa kanyang mga gawa, himala, pangangaral, pamumuhay, na ikaw ay flawless at perfecto, ay makilatis nila si Hesus Kristo at sila magsabing, ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Pero dahil nga meron pride ng mga politiko, naiingit sila, sapagkat nakikita natin ng mga politikong ito ay nasasali ng tiwala ng maraming mga tao, numbers game, sa Panginoong Hesus Kristo. At doon mga kapatid ay gusto nilang pagkasunduan, the conspiracy against Jesus Christ, ipako sa krus. At tinanong ulit, sa huling pagkakataon, ikaw ba ang Kristo? Binigay niya ng minsang sagot at sabi niya, kung sabihin kong ako nga, maniniwala ka ba? At sa pangulit, ang sagot ng Panginoong Kristo ay nananahimik. Bakit kaya minsan ay magandang sandata sa pagkongker ng mga kaluluwa ng mga taong matalino? Ang pananahimik. Unang-una, makinig sa akin, hindi natin lahat alam. Huwag kang manghula ng isasagot. Huwag kang mang-invento ng iyong isasagot. Tama? Pangalawa, aminin mo, hindi mo alam. Parang yung isang lalaking siya'y nagsasagwa ng bangka. At mayroon siyang pasahero, itatawid pa mula sa lugar nito patungo sa kabila. Butoy, ilang taon ka nang nagsasagwan, ako, tatang, ako'y hindi na po nakapag-aral at ito na po ang bumuhay sa amin at bumuhay sa pamilya ko. Ay, hindi ka nakapag-aral, Utoy. Hindi nga po. Ay, kayo ko po. Abay, Utoy, ako ay nag-aral ng filosofiya. Nag-aral ako ng abogasya. Nag-aral ako ng medisina. Ang dami niyo palang pinag-aralan. Utoy, anong masasabi mo kung ilan ang mga planeta sa ating galaxy? Sabi ko nga po, hindi ko alam at ako'y walang pinag-aralan. Naku, kawawa ka naman. Na mismo ang 25% ng iyong buhay. Tuloy ang sagwan, nabahagyan na insultong hindi nang pahalata. Utoy, alam mo ba kung ano ang uri ng mga malalaking isda sa ilalim ng karagatan? About fishery? Naku, sir, hindi ko alam eh. Ako naman hindi nakapag-aral.
Abay, utoy, namimiss mo uli ang 25% ng iyong buhay. Utoy, kilala mo ba kung sino ang lumikha ng penicillin noong panahon ng gera? Hindi po, sir. Wala nga akong pinag-aralan. Ay, sino po ba? Ay, wala ka palang kwentang kausap na mismo ang 25% ng iyong buhay. Sapagat ang umimbento ng penicillin ay si Alexander Fleming. At gustong gumanti ng pulubi. At ito kanyang sagot. Sir, tayo rin nasa gitna ng malakas na alon. Ay kayo kumapit na maigi at parang tayo itatao ng bangkang ito sa magitan ng malakas na alon. Sir, kayo kayo marunong lamangoy. Ang sabi ng sir, ay nako, sa dami ng aking pinag-aralan, yan ang bagay na hindi ko kailan natutunan. Ang sagot ay, sir, sa palagi ko sa sandaling ito, pagka nagkamalas-malas, ay mamimiss mo ang 100% ng iyong buhay. Mga kapatid, hindi mo alam lahat, kaya huwag kang maggaling-galingan. Silence weaponry, it will give you the chance sa iyong kausap. It allows for reflection. Ano yung sabihin? Alam mo, magkasama sa'yo, mayaman siya, katabi mo sa barko o sa bus. Nag-share ka ng gospel, wala kang alam na kahit na ano. At inusisa ka pa, Biblia naman ay gawa lang ng tao. Huwag ka sumagot. Tahimik ka na. Hayaan mo mga kapatid, mag-reflect sa Kanya yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na si Kristo ay namatay na libing na buhay muli. That's the only thing you know. At yun ay magsisink in sa kanyang isip. It prevents escalation. Ito ay makakapigil ng paglala ng inyong diskusyon. And it can be a strategic way to disengage from negativity. Hindi sasama ang tingin o impression ng kausap mo pag hindi ka pumapatol sa mga pakikipagtalo. Say amen. So, silence weaponry. Pagka ikaw ay inuuya, sinusubukan ng iyong alam, ang iyong karunungan, daanin mo sa pagiging tahimik at habang nananahimik, ipanalangin mo ang kaluluwa ng tao. At isang araw, darating sa kanyang problema, lalapit yan sa iyo. Hinubaran na ng Diyos ang kanyang yabang at ang hahabulin niya. There's something about the message that you have shared. The simplicity of it, the shortest of it, napakasimple ng iyong binanggit, napaka-iksi ng iyong binanggit. Number 4, sound mind. 1 Timothy chapter 1 verse 7. Pang-apat, hindi natin matatapos ngayon. Kung nais mong mag-akay, mga luluwan ng mga mayayamang tao, ito, pinapayo ko po, kung hindi ka nakatapos sa maraming pag-aaral, ay punuin mo ng maraming mga talata ang iyong sarili kung paano magbahagi ng salita ng Diyos. Sharing the simple plan of salvation. O, you change that, 2 Timothy. 2 Timothy, chapter 1, verse 7. Yan. Basahin niyo po, ready, begin. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu na huwag ka matakot sa kanila, kundi na ayan ang meron ka, at nang ayan ang dapat nilang maramdaman, at nang marunong sa salita ng Diyos. May mga talata. Dagdagan natin. 1 Peter chapter 3 verse 5, yung sound mind. Matunog ang iyong isip na kapag ikay tinanong, kung nasa Biblia din lamang ang usapan, dapat marami ka rin alam ng general knowledge sa Biblia. The history of Israel, the division of the Bible,
The simple plan of salvation, ang aral tungkol sa kaligtasan, katiyakan sa kaligtasan, paano mo ipagtanggol ang Biblia kahit papano, saan pupunta ang tao, totoo ba ang langit, totoo ba ang impyerno, ano ba ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos, kaya niya mangiligtas sa magitan ng mabuting gawa. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 5, please. Lagi ako manian, matanda na. Sound mind. Pag sinabi kong sound mind, sapagkat, hindi yan. No. 1 Peter 3:15. Hindi na nga. 1 Peter 3:15. Kasama sa pagiging sound mind, matalas ang pag-iisip, kundi, basa, inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso na lagi kayong handa ng pagsagot tungkol kung sasagot kayo, maamo, hindi mayabang. Kung sasagot kayo, hindi bara-bara, may takot, ayaw mo magkamali. Kapag siya'y nag-uusisa, si tatay madalas may mga itinatanong sa akin. Kapag may umaasang siya'y nasagot sa maraming mga tanong, tatay Ruben. Yan ang gusto-gusto ko po, okay tinatanong ng mga miyembro. Pag hindi ko alam, pag-aaralan ko yan. Totoo yun. Pero pagka hindi ko alam, sasabihin ko, kapatid, hindi ko pa ng pagdaanan yan. Kaya mapaghahandaan ko, bigyan mo ko ng time. Next week, sasagutin kita. Are you with me? Pero kung alam mo rin naman, plain, simple, and basic. Sige lang. With boldness. Sound mind. Pag tinanong sa iyo, kung sakaling dumating ang kamatayan, nakatitiya ka ba ng 100% pupunta ka sa langit? Ibibigay mo sa mayaman, ay walang nakatiya. Sabihin mo, sir, huwag kang magyayabang. Kawawa ka naman. Maiiwanan ka sa rapture. Tatatakan ka ng Antikristo ng 666. Buti nga sa'yo. Hindi ganun. Sa kaamuan nga at takot. May pag-ibig ka pa rin. Yung talata, kapangyarihan, pag-ibig, at matalas na pag-iisip. Yan ang kailangan sa mga nag-aakay ng kaluluwa. Doon po mga kapatid, nagtangka akong bisitahin si Sarah Basit, at matagal ko na siya hindi nabibisita. Sabi po ng isang teacher na nasa kantin, sir, sino po hinahanap ninyo? I'm looking for Sarah po. At sabi niya, sir, ang SOP po namin ay hindi niyo maharap si Ma'am Sarah kung hindi po kayo dediretso sa opisina ng principal. And the Holy Spirit told me, chance. Umupo ako doon, binabarang ko talaga Sir Joel, at sa pagkakataong iyon, to make the long story short, ang principal ko ng Pulong Anahaw ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoong Tagapagligtas. Kahapon nakita ko siya sa paradahan sa barangay hall ng poblasyon. Nagkabatihan kami, nagkapustahan, at sabi ko, sir, pwede na po ba kami mag-umpisa ng pagtuturo sa mga bata sa salita ng Diyos, sa bali? Sabi niya, sir, pwede na po. May dala na po ba kayong papel? Sir, meron lang mong konting problema doon sa opisina namin. Nagkaroon ng regodon, kaya hindi po naibigay sa akin ang sulat. Sabi niya, sir, pasensya na po, SOP lamang, bago po namin tanggapin kayo, ay dapat meron po kayong liham. That's professionalism. That's protocol. Nakausap ko si Sarah, pero dalawang kaluluwa muna ang nakakilala sa Panginoon Jesucristo. What about you? Kung bibigyan ka ng principal, how are you going to deport yourself? What would be your deportment? Hindi deport yourself, hindi deport sa airport, na lumayas na. Hindi. Paano may kagaya ka sarili mo pagkaharap may abogado? Pumunta po tayo mga kapatid doon sa isang abogado, law firm, at wala doon ng abogado, nakaprocess ng papel, at may dumating ang abogado, pinati ko, Dr. Castillo, good morning po. Uy, sino po sila? Ako po si Pastor Darrell. Ay, tuloy po kayo, dito tayo mag-usap. At yun, nag-usap po kami habang ito-process ang papel. To make the long story short, ang aking pong binanggit mga kapatid, lahat tayo makasalanan, ngunit meron na nag-iisang abogadong magtatanggol sa ating kasalanan na handa tayong patawarin at tubusin at ipagtanggol sa hustisya ng banal na Diyos. At wala sino man tao makatatayo sa harapan ng Diyos na ikaw ay kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kailangan mo ng isang abogado. 1 John chapter 2, verse 1 and 2. We have an advocate to the Father, Jesus Christ, our Savior. At doon ay tumanggap siya sa Panginoong Jesucristo.
Hindi ko dinadaan sa karanasan yan, mga kapatid, kundi dapat meron ka rin nalalaman. Kung hindi man eksaktong mabuklat mong Biblia, wala akong binuklat na Biblia. Wala. Kinote ko lang ang laman ng Biblia. Hindi niyo alam yan eh. Pero the very essence and content of the verse, kung pwede mong i-quote at ibahagi sa kanya. Malay mga kapatid ni Mayor Beatrix ang tungkol sa righteous governance. Kung saan talata yun. Pero kaya natin banggitin sa kanila that they need to have a righteous governance. And a man can only exercise righteous governance kung meron siyang tinatawag na imputed righteousness ng Panginoong Kristo. Wala tayong katwiran sa ating sarili, pero nilapatan lang tayo, sinuotan at binigyan ng katwiran ni Kristo. Naintindihan niyo po ba? Yun ang ibig sabihin ng imputed righteousness. In that, hence, pwede kang manungkulan na may katwiran kung may bihis ng katwiran ni Kristo. Sound mind. Swiftness. Number 5. Last. Meron tayong tinatawag na ambush soul winning. Pag sinabing ambush soul winning, Willard, ano ibig sabihin nun? Biglaan. Biglaan, pagkakataon na hindi mo na siya makikita kahit kailan pa. Halimbawa, nakasulong mo sa bus. Nakakwentuhan mo, nag-crack ka ng istorya o reason to discuss, to talk about. Halimbawa, traffic. Napag-usapan niyo ang tungkol sa LTO, napag-usapan niyo ang tungkol sa may masamang sistema ng gobyerno. That's the beginning of their conversation. Naintindihan niyo po ba? O, kahit sino man siya. Eh dahil noon mo lang siya nakita, nakasabay, mga kapatid, we call it the swiftness. Sampu yan. Accelerate. Hindi ko na ipapakita ang talata. Ito ay tumutungkol sa paglalapat na mabilis na pagkilos at may eksaktong pagtugon sa panahon na kailangan mo sa sandaling iyon. Hindi yung adrenaline, kundi agility. Ibig sabihin, eksakto, mabilis ang pagtugon sa pangailangan ng isang tao. At nangyari po yan, nag-aaral ako sa Bible School. Ang pera ko, Sir Joel, ay kakaunti na. Ang pamasahe ko may abot sa konduktor pamula Makati hanggang Alabang lang, Brother Jess. Nahihiya ako mangutang sa aking kaklase. Kaya ibinaba ako sa Alabang. At ako'y nagpapakasakaling may kakilalang driver, damang wala. BLTV ko pa sa ilalim, mga kapatid, ng Alabang dumadaan. Namumulot ng pasahero diyan. Ano, mga kapatid, ay merong isang lalaki na umupo sa kinuupuan ko. Ang sabi niya sa akin, kailan kaya darating ang bus? Naku sir, alauna pala ang buhay. Ang aking karanasan mo ay darating dito ng mga alas 4 ng madaling araw pa Batangas. Ay, ganun ga, magmumula pa yan sa Cubao o kaya sa Loton. Oy, paano kaya ang ating gagawin po? Hindi tayo mabuburo dito. Oo nga po eh. At ako'y nagpe-pray, Lord, gamitin mo ako sa taong ito. Nandyan ba kayo? Sa init niya, nagpalitan kami ng kwentuhan. At sa tagpong yun, ibinahagi ko ang Panginoong Kristo. Walang exaggeration ang aking binabanggit sa inyo. Ito ay mga kinalap ng karanasan sa paglipas ng maraming hinog na panahong nag-aaral pa ako sa Bible School. I shared to him the Word of God and Jesus Christ at ang lalaking yun ay tumanggap sa Panginoong Kristo. Nakaramdam ng gutom. At ang sabi niya, ay kumain. Sir, kaya mga ako naririto eh. Kulang ng pamasahe ko, pangkain pa. Huwag kang mag-alala. Pakakainin kita. Pinakayain ako, Brother Diyos, ng Gotolugaw sa Alabang, sa loob ng palengke, doon sa ilalim ng tulay. Sabi ko, Amen. At pagkatapos ng nakakatuwang karanasan, ikiging pamasahe, hindi na ako umimik. Silence, weaponry. Doon ay inabutan ako mga kapatid ng 50 pesos. That time, kasya ng pamasaheng Alabang tumatangas na 57 pesos. Pakipalakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Alam niyo, yung mga manggagawang nagugutom, ikaw mambibig sa pag-aaral. Lumabas ka na may malinis at dalisay na intensyon na ginagampanan mo ang dakilang kabubili ng ating Ama at magiging tagapagsalita ka sa iba't ibang uri ng tao. Sisiguraduhin ko sa iyo, hindi ka uuwi ng luhaan.
Gusto mong patunayan kung talatang yan? Psalms 122. Kaya mag-solve na yung mga walang-wala, solve. Walang maisaing, solve. Walang makain, solve. Kulang sa support, solve. Walang kontrata, kung darating yung kay Williard, pagka walang kontrata, alam mo nang gagawin mo, mag-solve ka. Basahin po natin ito Psalms 126, sorry, kapag kinakalawa. 126. Ang sabi po dyan, tatay, verse 4, papanumbulikin mo muli ang aming nangabihag, O Panginoon. Yung mga naligtas na, mabalik sa Panginoon. Nagaya ng mga batis sa timugan. Verse 5, sila na nagsisipaghasik na may luha, soul winning, na may pagluha sa kaluluwa, ay magsisiani na may nako. Gusto mong sumaya? Hindi mo kailangan tawanan ng iyong problema. Kaya yan sasaya ka talaga pag naabot ng banal na Espiritu ang kagalakan mo na ikaw ay nakasunod sa kalooban ng Panginoong mag-akay ng kaluluwa. Sasaya ka. Yan ang tunay na kasayahan. O tatanungin ko si Ma'am Sonia, anong pakiramdam mo na tumanggap ang nanay mo sa Panginoong Jesus? Pekeng kagalakan o hanggang ngayon ay meron ka pang ngiti sa labi? Anong pakiramdam mo, Brother Joel, nung maligtas ang tatay mo? Sa patotoo mo kanina ay wala ka nang binanggit kundi kung paano nagtagumpay ang Panginoon sa buhay ng iyong tatay. Tinanong kong tatay, anong pakiramdam mo nung makalimang bagay tayo? Nang isa dyan ay mga taong nakakilala sa iyo, sabi ito'y magbabalik. At sila'y tuwang-tuwa sa iyo. At tinanong kita, tatay, ano bang inyong nararamdaman sa mga sandaling ito? Pastor, walang sigla ng aking kagalakan. Di man siya nagsalita, pero siya ang nagtangay sa akin sa mga tao na yon. Tagapag-akay ka rin ng kaluluwa sa mga sandaling iyon. Pero ito pa mas maganda, hindi lang saya ang bunga ng soul winning Alvin. Ano yun? Pambayad sa doktor pag manganganak si Mrs. Verse 6. Siyang lumalabas at umiiyak, Brother James, at nagdadala ng binhing itatanim, salita ng Diyos, Ebanghelyo. Siya ay di sasalang babalik sa bahay na may kagalakan, o dalawa kagalakan, na dala ang kanyang mga ano. Ano ang kanyang dala? Aba, hindi lang tangkas na kaluluwa. Ako'y nakaranas mga kapatid, matatanda, na-witnessan ko, nagpo-41 sa kubo, nung tumanggap sa Panginoon Jesus, sila ay naghahanda ng sumong balinghoy. Kaluluto lang, ilasa ko isang tiklis ang ibinigay sa akin. Yeah! Let me tell you something, binuhay ko ang pamilya ko sa pangangaral ng Ebanghelyo. I encourage you, if you are called by God, ang nangangaral sa Ebanghelyo ay mabubuhay sa Ebanghelyo. When you are sensitive enough, you ought to be swift. Like Philip, hinabol niya ang kabayo, ang karo at mabahagihan mga kapatid, ang lalaking yunok ang bating. At galak na galak siya, nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Wala kang support? Labas ka para may support. Kaya yung mga nagmamaktol sa simbahan natin, kulang ng support, talagang hindi natin binibigyan ng eksakto. Eh, ang kakapal naman ang abot na humingi ng support na sapat, ang pastor mo nga hindi masapatan. Sa tagal kong tiniis magpahanggang ngayon, ay lasa ko'y pagka inilista ko ang pangangailangan ko bilang pastor, ay talagang uuhawi ng pagtulong ang simbahan sa akin. Gasolina na lang linggo-linggo sa aking pag-ikot, hindi kayang ibigay ng iglesia Right? Ang ikutan ng Alfonso, Tanawan, Lipa. Ang pumunta sa Catanduanes, ang pumunta sa Iloilo. Ang pumunta sa may sakit, na may papadala ka pa. Hindi kaya. Kaso mga kapatid, ang Diyos ay marunong talaga. Ito'y aking hamon. Sa lahat ng mga manggagawa, minsan pa, kung nagpakaigi lang talaga kayong tutok sa pangangaluluwa,
hindi liko ang Diyos para kayo'y guminawa. That's what I believe. That's what I believe. If you are called by God, kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa iyo, yun ang gawin mo at huwag mong gawin kung ano-ano. When you are called by God to be an evangelist, preach the word. Make full proof of your ministry. Kung mausap ka, sa Webes mo, meron akong kakausaping abogado, meron akong kasong ilalatag sa kanya, tinanong ko magkano professional fee. At sabi ko, Panginoon, please do it again one more time. Give me the chance to share the gospel to Jesus Christ. At kapag siya naligtas, bahala ng Panginoon. Kung kayo malibre, okay. Kung may bayad full, okay din. Basta mahalaga. Hindi matutumbasan ng salapi na ibahagi ko ang salita ng Diyos kanya. Mga kapatid, please, not just help me win those Christians, not just only help me resolve the problem of other Christians, help me to conquer even the prominent people with the gospel of Jesus Christ. Let's all stand please when we pray. Hilingin natin si David na magwakas sa panalangin. From your heart, in the Spirit, you pray. Tayo po'y manalangin, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa mensahe na inyo pong ibinigay sa amin ngayong gabi. Ito po'y paalala, paghihimok at pagbibigay karunungan na huwag kami, Panginoong, mapagod sa pagbabahagi ng iyong salita. Amen. Huwag naming piliin kung sino lamang ang aming babahagihan. Aming laksan ng loob na magbahagi sa mas nakakataas sa amin, mas merong karunungan. Nawa po, Panginoon, ilagay at isilid niyo sa aming mga puso na maging porsigido kami sa pagbahagi ng iyong salita. Amen. Nalalapit ng iyong pagdating ay isa ito sa dahilan kung bakit hindi ka agad makabalik, Panginoon, dahil meron pang mga tao na hindi pa nakakapakinig ng iyong salita. Hindi pa sila nakarating sa pagpapasya dahil hindi nila nalalaman ng iyong salita. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, sa pangaral namin na pakinggan, ay maging daan ito upang magising ang bawat isa sa amin. Yes. Na sa aming part ay kami makapagbahagi. Kung meron kaming impluwensya na dala, ito'y aming gamitin. Hindi lamang para makapag-comply sa aming mga trabaho, makakomply sa aming eskwelahan. Ganon din naman kami makakomply sa iyong inaatas na gampanin ng bawat isang Kristiyanong nakaalam ng iyong salita. Ang pagbabahaging ito ay sa kaunlaran, Panginoon, ng buhay ng mga taong hindi pa nakakatiyak ng langit na bayan. Kaya muli, Panginoon, kapagtibayan mo ang kalooban ng bawat isa sa amin, bigyan, Panginoon, ng sapat na karunungan at magkaroon din kami, Panginoon, ng kagustuhang lumalim pa ang karunungan sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.